Mga bro, paano kung sa susunod na putok ng artilyeriya ng Philippine Army, ibang level na ang tama at bilis? Hindi ito chismis lang, dahil ngayon palang umiinit na ang laban para sa susunod na 155mm self-propelled howitzer ng Army. Kung gusto nyong malaman kung bakit big deal ito, opisyal nang umiikot ang balita na ang karera para sa bagong SPH ng Philippine Army ay bumaba na sa dalawang European giants. Matapos ang ilang buwang technical at operational evaluations, kumpirmado ng mga insiders na may shortlist na. At oo mga bro, out na sa usapan ng Elbit Atmos, dahil sa mga naiulat na delays na hindi raw tugma sa timeline ng Army. Ngayon, dalawang sistema na lang ang naglalaban. Una, ang Caesar MiG-2 mula France. Isa itong proven at battle-tested platform na ginagamit na ng ilang hukbo sa totoong combat situations. Kilala ito sa mabilis na road mobility, shoot and scoot capability, at flexibility sa deployment. Para sa isang archipelagic at road-dependent na bansa tulad ng Pilipinas, malaking puntos ang bilis at kadalian ng galaw. Sa kabilang panig naman ay ang DTSPH mula Czech Republic. Mas bago ito at mas moderno ang approach. Fully automated ang sistema, mas kaunti ang crew na kailangan, pero hindi tinipid ang firepower. Malakas ang firepower per crew ratio nito, at mas mababa ang pagod ng crew sa long operations. Para sa modernong hukbo na gustong mag-maximize ng tao at oras, solid contender ito. Ngayon, eto na ang spicy part mga bro. May umiikot na bulong-bulungan na may napili na raw na panalo. Tahimik lang ang Department of National Defense at wala pang opisyal na anunsyo, pero ayon sa mga source, tapos na raw ang core decision making. Ang hinihintay na lang ay ang tamang timing para ilabas sa publiko.